We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends we'll always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always be. We are sisters, we are sisters. Mabuhay! Ngayon ang 104th Independence Day natin! Mabuhay! Nakaboots ulit si Sis! Mabuhay! Ay, Kakatawa tayo. oo, 104th Independence Day na ng Kaya ako Philippines. nag-boots. Hindi ba dapat nakabarot saya ka kung ganun? At syempre, dahil 104th Independence Day celebration natin, dapat lang mag-celebrate tayo kasi ang dami nating pwedeng ipagmalaki. Dapat lang. Tulad lang ng isi-share ng ating audience member na sina Joanne at Belle. Sa si Joanne. Joanne, Ano ba ang dapat nating ipagmalaki bilang mga Pilipino? bukod sa iyong pagiging angel. Pinagmamalaki ko po yung mga katangiang pagiging matapat, tapos matulungin po sa kapwa, at saka mapagmahal sa magulang. Yan. Uy! Mapagmahal sa magulang. Belle, asan ka, Belle? Belle, ano ang ipagmamalaki natin bilang Pilipino? Ako po, maipagmamalaki ko po bilang Pilipino yung pagiging mahinhin ng mga babae natin. Totoo naman po, di ba, yung ano nga po, yung sa Miss Universe nung kay Miriam Kiambao, na ipagmalaki niya tayo dahil sa ating ugali, tsaka yung pagiging hospitable natin sa mga bisita. Ayan. Naniniwala tayo ka mahinhin pa tayo. Oo, parang... Meron pa naman kung ilan-ilan. Ikaw, mahinhin ka ba? Ha? Uy, ang hininin ng outfit niyo, naka-off-shoulder na bulaklakin eh. Floral yan, ay mahinhin yun. Okay, mahinhin. Thank you, Belle. Thank you, Belle. Pero ako, hindi ako bagay doon. Sa mahinhin? Oo, Hindi talaga. Bueno, since it's our Father's Week pa rin, makakasama pa rin natin this week. Today ay mga daddy. Pero ang kasama natin, kakaiba yung mga anak nila. Okay. Umpisahan natin ang ama ng jukebox hits, Victor Wood. Ang ama ng rock, Joey Pepe Smith. Ang ama ng folk music, Freddie Aguilar. Ang ama ng rap, Francis Magalona. Eto, pagbali-baliktarin mo man ang pangalan niya, siya pa rin ang nag-iisang ama ng novelty. Tayo po'y magsitayo at sabay-sabay nating awitin ang Butchikik, Yoyoy Villame! Bong choy la, chili kong toy la, butchiki, ik, bobo chi chang, chili kong tong nang, butchiki, ik, chili wong wong choy, churu kong kong loy, ida bobo chi chang, chili kong tong nang, chili churu yak kang kong oh, butchiki, bong choy la. Chiri kong koy la, butchiki, ik, bobo chichang. Chiri kong tong nang, butchiki, ik, chiri wong wong choy, churu kong kong loy. Ida bobo chichang, chiri kong tong nang, chiri churu yak kang kong oh, butchiki,
ik, ik. Chururu kong kong yuk, chururu kong kong blue. Chidang yam bobo chichang chiri kong kong blok. Di bai bot chok, chiri di blok. Chiri di kok wok, chururu kok ngok ngok. Kong choy la, chiri kong choy la. Bot chik ik, ik, ik. Bobo chichang, chiri kok tong nang bot chik ik. Of friends, the best of friends, the best of friends will always, always be. Okay, kasama natin mga ama ng musikang Pilipino. Bilang mga ama ng musikang Pilipino, anong gusto niyong gift sa Father's Day para sa inyong mga anak? Like for you, Francis, for rap music, anong gusto mo regalo this Father's Day? Ako bilang ama ng Pinoy rap music, ang gusto ko para sa industriya namin, sa music in general, para sa mga more jobs for performers, for other rappers, for other singers and performers. Tapos para sa mga anak ko, health and happiness. More love. Mr. Victor Wood. Yeah, sabi na lahat, kaya bilang ama ng jukebox music, ang masasabi ko lang ay sana maging matahimik ang ating bayan, na sana gumanda-ganda naman ang kita ng mga tao. Puro na lang bulag ang nakikita kaya walang kita Wakita. Wakita So I think it's about time na talagang dapat maayos natin yung sweldo ng mga taong mabababa ang sweldo. Yung sweldo nila hindi tama sa kinikita sa pagkain lang, kulang na pare. Ayun Correct. lang. More jukebox songs. Ka Freddy. Ako naman po bilang ama ng Pinoy folk music, ang inihiling ko po ay sana po maayos na yung problema sa piracy, no? Kasi hindi lang po sa music ang talamak ng piracy, kundi pati sa pelikula. So, That's true. siguro malaking pagunlad nung aming industriya kung maayos po yung tinatawag na piracy. So, nananawagan po akong muli sa mga kaibigan natin, mga politiko, na matagal ko na pong hinihiling ito. Sana itaas po natin yung parusa sa mga nagpa-pirate ng mga awitin namin at ng mga pelikulang Pilipino. At sa aking mga anak naman, ang pangarap po sa kanila ay edukasyon para pa sa lahat ng kabataan. Yes. Tito Yoyoy, kayo po. Ganon din. Sikan demosyon ako sa lahat mga sinasabi nila. Sabagat ako isang ama rin ng novelty singers, mga novelty songs. At mayroon din akong anak na maliliit pa na gustong kumanta. Kaya tulungan na lang, paglaki nila, dapat kumanta rin sila na kagaya ko. Kaya lang mga babae, ang anak ko, ayaw kumanta sa mga kanta ko. Mahirap kumanta butchikik ang girls. Joey Pepe Smith. Rock and roll. Yan lang. Sana tigilan na ng mga terorista yung mga kanilang pinagagawa na Ay, Diyos ko! nakakasakit sa mga tao, mga simpleng tao. At mag-rock and roll na lang. Mag-rock and roll. Mag-rock and roll tayo para sa celebration ng ating Freedom Day, June 12. Yan. And more power to everybody. God bless you all. Okay. Okay. Simula pa lang yan ang show. Hindi pa po kami tapos. Bago pa nauso ang ukay-ukay, pinapauso na ng ating mga guests ang kakaibang look sa pagkanta. Yan. Kasama ba dyan sa inyong pagsisimula ng inyong bagong music at the time that you started, kasama din ba doon ang forma, ang Japorms? Kailangan ba in accordance to the kind of music that you do? Alin yun? Sino tinatanong? Well, sa amin, sa Olonga po nun kasi, papormahan doon, no? Pagdating ko sa Olonga po, hindi na pala uso ang long hair doon kasi lahat ng tao nun long hair Pagdating ko sa magsaysay, no? So, parang naging ordinaryo na yung mahabang buhok. So, ang ginawa ko, nagdagdag ako ng sombrero at yung pantalong ko medyo makukulay. Ay, mga anong colors? Ayan, katulad nung namumula na yan. Yan. Tingnan natin. Regular yan. Ayan, mga ganyan. Ayan. Mga ganito, bell bottom pa yung mga suot ko ng araw. Stars. Tapos yung aking boots na ganito yata kataas ng takong. High heels. At anong kulay daw po nito? Puti ba ito? Yung boots ko, maraming kulay yun. Ang gumagawa pa rin. Tanda mo, Glenmore, no? Payaps, no? Glenmore, yan. Yan na mismo.
Ayan, So ito ang mga outfit noon ni Ayan, mga Ka-Freddy. jacket, mga ganyan. Yung mga jacket na to, itong itim. Kasama rin yung salamin, syempre. Oo, kasama yan. Attitude. Attitude, yan. Like si Joey Pepe Smith, tingnan nyo naman. Noong panahon na yon, kayo ba ang unang nagsuot ng mga leather jacket at mga boots? Di ba yata uso ng leather? Leather na yun. Hindi, pinanganak ako naka-leather. Naka-shades. Naka-shades, saka ganito na ako mula noon. Naalala niyo mula nung ganyan ako kalaki hanggang Naka-leather na yun. Pati jacket ko. agad. Hindi, pero pati attitude, I'm sure. Kasi parang, for rock music, diba, you have to have this kind of parang aura or attitude. Saka balat Well, yan, leather na eh. I don't dress to I don't dress to please anybody. I just dress for myself. Okay. Nagbibihis ako. Talagang ganito na yung bihis ko. Minsan That's pulit-pulit the yung puto. attitude. Yun na mismo yun. Yun yung Thank you. attitude noon. Si Francis, meron pa siyang nakasarong pa siya. Hindi. Sarap, paano ba ito? Dati nung ginawa ko ito ang gusto ko, wala akong maisip na sombrero. Ito, totoo to. May ginawa kami, mambo sack, si Pia kami nag-isip nun. Itong ilalim ng pantalon, pinutol namin dito. Tapos yun ang nilagay namin sa ulo. Yan. Sombrero na. Naalala mo yun, nakaganon ako. Oo, pantalon pala yun. Yan. Tama. Yan. Mga attitude na ganyan. Bumenta yun, binenta ko yun. Ngayon, mukhang magandang mag-business ulit ng ganun. Pwede ulit ngayon yun. Pwede ulit, kailangan Ganda magpauso ka ng panibago. Tama, pwede ulit. Si Yoy Villame daw, dati palagi Amerikana o kaya barong Tagalog. Kung Elvis Presley ako, yung ganyan, okay ang suot ko. Malaki ko ilyo dito. Novelty Elvis. Oh, novelty Elvis. Saka sapatos ang taas ng takong. Boots. Tapos pag nagkundiman ako, barong Tagalog naman na nakarolyo dito, nakaroll dito. Saka may panyo dito. Alam ko na intro dito pag Ay, Diyos ko. At saka kung mga rock and roll ako nung araw, yung kasama na yung mga Naka-leather din po kayo. Naka-bell bottom ako, nakaganyan yung pantalon. Tapos yung naka-Amerikana ako ng mga, yung ganyan din sa okay ninyo nabili. Kasi noong araw walang okay, relief tawag niyan eh. Relief. Relief. Oo. Relief, oh. Marami yan sa Paano mga ito yung intro tindahan pag noong Elvis? araw. Relief. Siyempre, sanay kayo sa music, meron kayong mga pinausong music. Ano kaya mga favorite song ninyo? Kahit hindi nyo kanta, favorite song, something na talagang maganda sa pandinig nyo. Ako, paborito ko nung araw, pare, mga Elvis kasi yun ang inabutan ko eh. Parang ibang-iba siya. Love me tender, love me true. Di ba, mga ganon? Ang paborito kong kanta ni si Fred Aguilar, paborito ko ito nung maliit pa ako. Ano pinapalabas mo, matanda ako sa'yo, ganon? Hindi naman. Ano po yung favorite nyong Paborito kanta? ko mga kanta nito eh. Ano, for example? Kumusta na? Favorite nyo talaga? Ano nga? Kumusta ka aking mahal? Ayo. Sana'y nasama. I like your song. Kuya Yoyoy. I love it. Idol ko yan si Victor nung araw. Ay, Diyos ko! At ano, nagkakalabasan na. Nagkakaalaman na. Nagkakalabasan na. Ako sa probinsya. Lagi akong nasa jukebox. Victor Yung Wood kanta niya, by Victor Yoyoy. Wood. Sample. At saka, I can't stop loving you. Francis. Ako, any Frank Sinatra song, tapos When You Wish Upon a Star Ang layo sa layo. Sample, by sample. Sample Disney. mo na. When You Wish Upon a Star by Disney. Sample nga, pare. When you... Sample. When... I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got that string around my Galing. finger. What a world, what a life, I'm in love. Francis. Ito talaga, ito. Francis Natra. Francis Nacho. Ako, yung una-una kong 45 na binili, anak ni Freddie Aguilar. Thank you. Ay! Una-una kong 45 na binili. Ano ako noon, grade 6 ako noon. 45 pa ang uso. Ito na, nagde-deny na talaga. So, syempre, nung mga oras na yon, naisip nyo ba na meron kayong sinisimulang panibagong Mga uso, trend? mga o uso. trend? Actually, hanggang ngayon ganun pa rin tayo. Kung ano ang uso sa Amerika, kinokopya natin. Di ba? Ito lang na iba, tsaka si Yoyo. Ako, hindi. Hindi na kayang kopyahin. Eh.
Dahil sa ngayon, hindi kaya eh. Kasama ng tilamsik ng Pag-aralan, dilap. pag-aralan mo yung mga bagong singer ngayon, yun din ang suit ngayon, yun din ang kanta, yun din ang style, yun din ang arrangement. Tama ba? So may ginagaya, ganun. Ang naiba lang talaga, ito at ito. Wala na. So dapat pala tanungin natin si Ka Freddy at saka Tito Yoyoy. Kapre, ikaw magkwento niyan. Ikaw na, bangkaan mo na yan. Well, maswerte kasi ako ang tatay ko sa sastre. Ayun. Pulis ng tatay ko sa sastre. So, mahilig ako magdo-drawing nung araw ng mga damit na gusto ko suot. So, dino-drawing ko yung damit na gusto ko, tapos papagawa ko sa tatay ko. So, lagi yung suot ko na iba lagi. So, ang tawag nila sa akin noon, weird eh. Ayan na si Weird. Ayan na si Weird. Kasi iba lagi yung suot ko sa iba. Laging iba. Ganun. Sa outfit, para sa outfit music. lagi. Sa music ko ganun din kasi noong time ko, parang iba yung gumagawa ka ng kanta, parang not heard of. Parang hindi uso yung gumawa ka ng sarili mong kanta. Kasi nung panahon nila Victor, di ba pare, ina-adapt ninyo yung mga ina-adapt nila yung yung mga English na, no? At panahon nila Mang Fred Panope, yung English tinatagalog. Tama. Ako naman, that time, nagsusulat na ako ng sarili kong kanta. Yeah. So, ang tingin din sa akin, ang weird nito. Weird ka pa din. Oo, weird pa din. Kaya pati sa music kong tawag sa akin, weird. Kasi pag kunwari, kinopya ko yung kanta ni James Taylor, hindi tunog na James Taylor na yun, tunog Freddie Aguilar na, ganun. Iniiba ko yung... Iniiba niyo yung chords. Iniiba ko yung feel. Hindi parehong akorde, pero yung pagkanta ko, parang sarili ko na yung feel. Kumbaga sa James Taylor, Freddie hindi na Aguilar James style. Taylor, Oh, yan. Mula sa Manila Sound ng Hotdog, sa alternative music ng Eraserheads, hanggang sa rap metal ng Slapshot, pinagkakautangan ng unang-unang nag-headbang sa kanilang lahat. The father of rock and roll, Joey Pepe Smith. Happy Independence Day, everybody. Ako'y naghihintay ng masasakyan sa highway. Ako'y naghihintay ng masasakyan sa highway. Apat na oras na ako naghihintay, wala pa rin akong masakyan. Pupunta ako sa Baguio, magpapalamig ng ulo. Pupunta ako sa Baguio, magpapalamig ng ulo. Mag-alas 8 na, baka maabutan ako ng curfew. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Wow, mga Repa Pips and Sis. Heavy ka to. Nagsama-sama mga airpat ng musikang Pinoy. Correct. Hirapan ako sabihin yun. Ang hirap. Oo, mahirap yun. Okay, si Francis, ikaw talaga ang nagpasimula ng Pinoy rap with mga kababayan ko. Did you choose rap over, pwede ka namang mag-balladeer, di ba? Why Pwede did you ka namang choose rap mag-acting. over all the other kinds of music? No, I can do a lot of other songs and other, ballads and standards. I can also do rock songs, but I chose this music kasi hobby ko siya noon. Mahilig ako mga Michael Jackson. Tapos nakinig ako kila Curtis Blow, kila Grandmaster Flash, Grandmaster Melly Mel, Run DMC. Tapos yun. Pero naisip ko na to incorporate some of our indigenous instruments with mga kababayan, tapos incorporate it with the Western beats.
And then done in our native language. Tapos yun na, I always like to write songs about, about our country, about Conscious effort ba yun? Hindi eh. Actually, nung nirelease ko yung Yo, kung saan nandun yung kababayan, 9 songs yon. Yung 8 English, yung mga kababayan lang yung Tagalog eh. So But that was the biggest hit in that album, right? it's still my biggest hit of all the songs Saan that mo ba I napulot have done. maisip ang mga kababayan ko? Paano ba nag-start mo naisip yun na Ginawa sulat namin yun nila Jimmy sa bahay ni Jimmy Antiporda. Maliit pa yung studio niya sa Cubao. Kasama ko yung brother ko si Henry na nasa States na ngayon. Wala, yung ano lang yun eh. Sinulat ko yun 1989, galing lang tayo sa mga kudeta. Tapos, eksakto, pag-release siya 1990, sumabog yung Pinatubo. Tapos, parang naging ano siya, parang naging anthemic siya kasi maraming mga crisis na nangyari. Yes. Yeah. Si Ka Freddy. Yung anak na translate sa ilang languages ba yon? Marami. Ang dami, di ba? Marami. 23? 23. Meron ba kayong 23 languages and 100 versions all over the world. Meron ba kayong alam na Wow. isa sa mga language na yun, maliban sa Pilipino? Medyo yung Japanese record ko kasi. Pwede pa sample. Marita Toki, to Santa Chiga. Yun lang naintindihan. Tapos yung Italian, con luoki tuoi da zingaro, kapito ay quasi subito. Mga ganun. Wow! Kaya ang feeling na matranslate yung kanta mo sa iba't ibang language. That's the biggest form of flattery. Alam mo, Jelly, nung time na yun, medyo hindi ko pa alam yung importansya nung ganon eh. Kasi I was in my mid-20s. So parang nag-enjoy lang ako na tumugtog sa Japan, sa Europa, sa Amerika. So parang kasi pag bata ka, yung music ang importante sa'yo. Walang ibang importante sa'yo kundi makatugtog ka lang. Hindi ko siya nalaman noon. Nalaman ko na lang importansya nung medyo nasa 30s na ako. Pagbalik ko ulit dun sa mga bansang pinanggalingan ko, nababasa ko na ang nakalagay doon, Freddie Aguilar from the Philippines. Laging nakadikit yung... From the Philippines. Oo, from the Philippines. Laging ganoon. So noong 1980, parang nagkaroon ako ng krusada sa sarili ko na wala akong kakantahin kahit saan ako umikot sa buong mundo kung hindi puro sariling Pinoy music. Pinoy na nakakanta. music. Oo. So Whether they sa understand 15 or not. taon, hindi ako tumugtog ng kahit na anong English. Sa 15 taon kong pag-ikot-ikot sa buong Kahit mundo. na meron Puro kayong Tagalog foreign na. audience? Ang mga audience ko talaga is more foreign. Mga foreign. Mas marami pang foreign minsan kaysa sa Pilipino. At na-appreciate nila because you never sang Oo, English. magugulat ka yung German umiiyak pag kumakanta ako ng bayan ko at saka yung anak umiiyak siya. Pero paano yun? Di nila naman naiintindihan. Tapos tatanungin ko, bakit ka umiiyak? Naintindihan mo ba yung kanta ko? Sabi niya, hindi daw niya naintindihan pero nararamdaman niya yung melody. Ay, ang sarap Doon ko nun. naalala na kaya pala ang tinatawag nilang music is universal. Na you don't have to understand the lyrics para ma-appreciate mo yung music. Hindi niyo pa ba namimiss ang kumanta? Ah? Hindi niyo po ba namimiss ang kumanta? Mag-album Araw-araw ulit? Ako? Araw-araw kumakanta ako. Pupunta ako ron sa Australia bukas. Magkakanta ako ron next week. So kumakanta pa rin kayo. Still talaga. active pa rin pala. Meron akong recording ngayon sa Indonesia. Kumakanta ako Indonesian. What about the Philippines? Philippines, kumakanta rin ako ngayon. Sa kasalukuyan lang, kahapon lang. Kumanta na naman ako sa kapitbahay ko. Ano po ba ang una niyong hit? ano ba yung unang kinanta ko noon? Natatandaan mo ba? Itong kasama ko nung araw eh. Hindi ko matandaan eh. Walang biro yung I'm Sorry My Love. Pwede pa sample. Ha? Pwede po pa sample. I'm sorry, my love. Parang Freddie Aguilar din eh. Parang ganun eh. If I broken your heart last night. Palagay ko, pinulot mo yung style ko eh. Nararamdaman ko eh. I beg of you to forgive me. Tito Yoyo po kayo. Saan niyo po na pulot naman ang Butchikik? Seriously. Seriously. Kasi parang, dun sa pong kantang Butchikik, meron bang totoong word doon? Wala nga, hanggang ngayon hindi ko pa rin naintindihan yun eh. But in fairness, para sa isang tamang diesel. Kasi nung araw na nasiraan yung jeep ko, ayun ang Mandar, sa may pagkuhan ng Jones Bridge, di ba Chinatown? Santa Cruz, sa Chinatown. Ninintay ko yung mekaniko. Tagal. Kinupya ko yung mga pangalan ng department store.
Longchok Trading, Tongnam Hardware, Pong Choy Mami. Ayan, kinopya ko lahat. Pinagdugtong-dugtong mo na lang. Ginugtong-dugtong ko. Ginawa ko ng kanta. Pag dating ng mekaniko, pag andar, uwi na kami, gabi na. Naimbitahan ako doon sa Patay. Kinanta ko doon. Ako nag-click doon eh. Nabuhay yung mga patay. Doon pala siya nagsimula. Diba? Para sa isang kanta na hindi naman talaga, kumbaga sa hindi naman talaga lingwahe, o talaga hindi siya totoong lyrics, it's hanggang ngayon, kinakanta pa rin siya. At na-memorize. siya everywhere. Pati bata. Hindi kasi maluluma yun dahil wala nakaintindi. Hindi ba dapat ita-translate din no? Ta-translate to 200 versions dapat yun Kaya nga hindi maintindihan kaya hindi natuloy yung translation. Kahit ngayong halos wala ng nakakabakal-bakal na ako. Kahit ngayong halos wala ng jukebox. Pinag-aagawan pa rin ang titulong Jukebox King. Patunay lang na forever and ever ang impluwensya sa awitin ng masa, si Victor Wood. I'll be loving you eternally. With the love that's true, eternally. From the start within my heart, it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Though the sky should fall, remember I shall always be forever true and loving you eternally. I'll be loving you eternally. Always, always be. We are sisters. We are sisters. True Blue artists talaga ang kasama natin today. Ang ama ng modern Pinoy music na kasama natin ngayon. Pero, At hahamunin namin ang kanilang abilidad. yan. Kaya nilang i-inject ang musical style na kanilang pinasimulan dito sa Pilipinas sa ilang kakatuwang awitin. Titingnan natin yan. iibahin natin yung kanta, pero kakantahin nila sa In their own kanilang style. Umpisa natin kay Tito Yoyoy. Ang kakantahin niyo po ay Pen Pen, Pen de Pen. Sarapen. Ready na ako. Pinpin di sarapin, yung lumang pinpin. Pinpin di sarapin, di kutsilyo de almasin, haw-haw de karabaw, awang totin, sayang pula, walang pera, sayang puti, ang daming salapi, bugno aswang kiang. Ngayon ko lang Okay. narinig ang Pen Pen de Sarapen ng buo. Ako rin. Napaisip tuloy ako. Ngayon naman, si Francis. Francis, in her own style. Let me try again. Yaman din lamang favorite mo si Frank Meron tayong Sinatra. Sana medyo, paano ba ito? Sige nga, samplein natin. Let me try again. Ayan. Ito, para kay Daddy to. I know I said that I was leaving. Stupid! But I just
couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life you do. Stupid! Salbakuta! Kaya Freddy naman. Butchikik. Ayan. A booty cake. A beauty bong bong la, a booty cake. Booty cake. A beauty bong bong lai, a bong bong lai. A bong bong lai. A sisi kong kang di kang kamatis. A sika kong kang kira ka kong pansit. Naging pansit. Ano naman ang masasabi niyo dito, Yoyoy? Sa version ni Ka Freddy ng Butchikik. Hindi ko naintindihan yun eh. Pansit lang ang naintindihan ko dun eh. Ito naman ang ating Father Rock and Roll, Joey Pepe Smith. Estudyante Blues. Yan. Ah. Teka, ba't napasok? Feels ka. May pasok ba ngayon? Yan. Ano? Anong grade? Anong year? Style ko nga eh. Ako ang nasisisi. Ako na lang lagi nakikita. Ako ang lagi may kasalanan. Pagdating ng almusal, ako pa rin ang magluluto. Hindi ko pa rin magawa dahil wala namang lulutuin. Rock and roll! At syempre, si Tito Victor, kakantahin naman niya ang Pagdating ng Panahon. Version, si Freddy. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin ang katibig ng puso ko'y hindi ko na alam. Sana'y mangyari yun. Thank you. Ang galing! Ang galing talaga. Accompanied by Freddy Aguilar. Pero yung style ko, Freddy Aguilar. Yung gitara. Yan. So ito naman, susunod natin. Nininervous ako. Okay, galingan mo yan. Kaya mo yan. Susubukan kong mag-rap, ha? Diyos ko. Huwag niyo ako ikahiya. Nahiya ako. Game! Kahit na mahirap, pero kung siyang humarap, mundo niyo ay sasarap. Please give it up! Francis Hindi ko kaya. Kape kailangan ko. Tama-tama to, mamaya nasa Luneta kami. June 12, Independence Day. Manood po kayo. Okay? Yo, brothers and sisters, itaas sa mga kamay! Sabay-sabay, iwag-iwag! Come on! Come on! We're doing this one time. Come on, come on, Sumuluto sa harap ng bandila, Kastila ka bang umaalipin sa alila? Sinakop ng puti ang mga kayumangge, pinagnanakawan lahi at sila'y naghari. Hanggang ngayon pa rin sila pa rin nakaupo, ilang daan taon larong tapos ang ating mga kamay nakapiring ang mga mata.
Dilay pinuputo kapag ikay nagsasalita. Tulad ni Rizal na panulat ang pinairal. Si Andres ay pinatay ng kanyang mga kakulay. Tuwa plus Espanyol, si Senyor. Ako po ay isang mistisong Indio po. You a friend of Uncle Sam? Yes, my man, I am. Tita ba din, I don't try to understand. Pilipino ka ba? Banzai, Shinjimai, Doroboke, Domoto, Oto, Kumai. Dugoy inialay para sa bayan. Sayang naman ang kanilang pinaglabanan. Dugoy bumaha at naging pataba. Bulok ang bunga, tumulo ang luha. Dugoy inialay para sa bayan. Sayang naman ang kanilang pinaglabanan. Dugoy bumaha at naging pataba. Bulok ang bunga, tumulo ang luha. Yeah, come on now. Come on, Perla sa silangan kung tawagin ng Pinas. Sinilang sa silangan ang kani malakas. Anak ni Bathala at ako'y nababahala. Di ako naniniwala na ako. Isa siya sa mga unang Pilipinong kinilala ng mundo sa larangan ng musika. Pero he's more than the song Anak. Hanggang ngayon, bakas pa rin sa mga hit songs ngayon ang kanyang estilo folk, pop, and rock. Freddy Aguilar. Pag-ibigan sa nag-alam ganda nila at sa kanyang lumianda ayun ay narina bayan ko biniyag ka nasalag sa busa. Ibon man malalang lupa, tulungin mo at umiyak. Bayan ka kayan sa dala, ang di maglasan makalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko aking ka. Makita kang sakdal laya. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal pilan, ang di magnasan makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalita. Amin at ika, makita kang sakdal laya. Hi! Ang galing! Grabe. Kaya pala Tuluha ako. ha? Nakakaloka yun. O, dali, Janice. Okay. Kung napapansin niyo po yung painting doon, ang gumawa po nun ay si Mr. Victor Wood. Siya nag-paint niyan. Type
yan, sexual harassment. Kaya wag kasi masyadong didikit dyan. Lalayo na lang po. Hindi, kasi karami namang sexual harassment dito sa Pilipinas na pinapansin. Parang hindi ko nakikita ang pirma ninyo. Wala pa nga, hindi pa tapos siya. Wag mo nang didikit. Basa pa po. Basa pa yan. Huwag kong i-touch. Ayan. Okay, ano naman ang masasabi nyo ngayon sa Pinoy music scene now? Today, yan. Sir Joy Smith, can you start? Mukhang hindi okay. Why? Well, they can't control the piracy. Aside from that, Well, I don't think of anything else. I mean, I wouldn't mind anything. Hindi ko papansinin yung problema, pero yung piracy yun ang pinaka... Ano ko lang, tingin nyo. pagdating po sa musika mismo, Diba, sa diba? music mismo, maliban po sa piracy. Music, siyempre, pwede namang matapos yung musika dahil yan yung mga bago di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na nasagwa, ganun. Ano sila sa panahon sumasabay Nag-evolve. sa panahon. Nag-evolve, right? At saka, mas maganda, mas okay na lahat. Ika nga tira na tira. para maihatid nila yung sa bayan, saka sa tao, ang dapat nilang I-express. i-express. Oh. Okay. Po dito, Yoyo. Ano sa palagay niyo? Okay naman ang mga estilo ng mga music nun. Lalo na mga kabataan natin, sila ay aliw na aliw dyan sa mga bagong uso ngayon. Kami naman, nakikiuso na rin sa ganyan, nakikindak na rin kami. Maganda naman ang mga tugtog ngayon Kaya lang, yung mga street side lang ang pinakinggan marami. Maganda. Parang Pero, sa tingin mo, parang medyo nakakalimutan natin na ang ating original Filipino music. mga original May ganun Filipino. pa rin bang... Actually, tayo na lang, para sa iyo, idudugtungan ko na, no? Kasi madalas ako sa abroad, Australia, saan. Tulad din ng mga kasama natin. Sa ibang bansa, priority yung kanilang music. Own music. Tayo na lang kaysa isang bansa sa buong mundo na ang Pilipino ay minority sa sarili niyang bayan. Sa sarili niyang bayan. Punta ka sa Australia, hindi naman number one ang singer doon, Australiano. Punta ka sa Japan, Hapon ang number one. Pilipinas, iba ang mayari. Iba ang kumakanta. Ang radio, halos 70%. Wala naman masama ron sa Ang Amerika. humanga naman sa... Hindi naman natin dapat alisin. Ang kailangan lang natin gawin yan, maging 50-50. 50% Philippine music, Filipino singer. It doesn't matter kung English ang kanta niya. Kasi, number one, economy. Para may hanap buhay lahat, kailangan natin tulungan ang sarili nating produkto. At kung hindi nyo matututuhan yan, marami magugutom sa atin. Sa isang singer, maraming nakikinabang na Filipino. Pag Filipino singer. Number one, studio. Number two, engineer. Number three, composer. Number four, yung musician. Number five, malaking tulong. Kung malaking tulong ang Filipino artist sa kababayan niya, kung ang Filipino ay tumutulong sa kapwa Filipino, tulad tayo. Kaya nung panahon ni Freddy Aguilar, that was the time na talagang ang Pilipino ay minahal si Freddy Aguilar at si Freddy Aguilar minahal niya ang Pilipino. Sabi ko, ako, speaking for myself, ako parang medyo gaya ng sinabi ni Pepe because of piracy. I'm not inspired to write any music. Right now, from the year 2000 up to now, I've only done 2 songs. One is collaboration, both collaborations. One with Sun Rally Crew, the other one with Ellie Buendia and Death Threat. Yun pa lang nagagawa ko. Lyrically, I'm not inspired. But I'm doing music lang. Wala pa akong nagawa ng letra. I just hope that, yun, parang rally against piracy. We have more political will. Kasi meron na tayong laws but don't implement the laws. Some of our agencies look the other way. Let's say, the police agency, alam pagka may raid, in cahoots or whatever. So I just hope we implement more political will in going against these pirates. Kayo po ka, Freddy. Well, ako, pinishare ko yung mga sinabi nila. At doon sa mga kabataan na gustong pumalang lang sa musika,
Ang isa lang pong advice ko sa inyo, ilabas po ninyo yung tunay ninyong nararamdaman. At musikero po ay may sariling damdamin. Kung mailalabas po ninyo yung inyong damdamin, ayan po ang pinakamagandang music na may lilikha ninyo para sa sarili ninyo. At sa mga tumatangkilik po ng mga Pilipino awitin, malaking tulong din po ninyo sa amin kung kayo mismo po ititigil po ninyo yung pagbili ng pirate. Kayo din po ang isa sa pag-asa namin. Babalik ko po ang sis. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for Janice's Eyewear, Cornery Vision for Jelly's Eyewear, FNH, Wayless Center, Optical Works, Play and Display, Balut Creations, Zest, JBL Furniture, Flex, Hunter Douglas for our virtual blind, Grand Flora, Barnyard, Wade Shoes, Anila Shoes, Cal Computer School, and Union Square. Okay, welcome back. Huwag niyo po kalilimutan sa Working Woman po cover releases. Ayan po siya. Ayan. Dahil Independence Day at Father's Day, bumili po kayo ng Working Woman. Okay? Thank you to our guests, Joey Pepe Smith, Joey Villame, Freddy Aguilar, Victor Wood, Francis Magalona. Thank you. Thank you. Pinatunayan po ng mga ama ng musikang Pinoy na kasama natin today na higit kailanman dapat natin pagbangan ating kalayaan. Madalas kasi ang ating kalaban ay ating mga sarili. Kapag binaba natin ang tingin natin sa ating mga sarili, talagang magiging mababa ang pagtingin ng lahat sa atin. Siguro isang dahilan na ang ating yaman sa musika para sabihin natin magagaling ang mga Pinoy! Thank you, Happy Father's Day and Happy Independence Day to all. Tomorrow! Bye! Always